Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilayang mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, "Lumapit ka lang sa akin kung nabibigatan ka na." Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 11 kabanata, mga talata 28 hanggang 30. Halina kayo sa akin, kayong lahat na pagod sa pagdadala ng mabibigat na pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin ang aking pamatok at ipatong sa inyo, at matuto mula sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa espiritu, at makakahanap kayo ng kapahingahan. Sapagkat magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo, at magaan ang pasanin na ipapataw ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati na magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong muli akong mag-share sa inyo ng aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong, "Lumapit ka lang sa akin kung nabibigatan ka na." May isang batang engineer na kapapasa pa lamang sa PRC board exam at mataas ang marka niya sa board. At may 2 years experience sa design na nakuha naman niya habang siya ay nag-aaral pa. Nag-apply siya sa aming kumpanya na isang construction project management consulting firm bilang isang QA/QC inspector. At dahil kailangan magpadala ng aming kumpanya ng QA/QC inspector sa project, napilitan ng kumpanya na i-hire ang batang engineer na ito kahit na wala siyang karanasan sa quality management QA/QC inspectoring. Umaasa na lang ang kumpanya na sa lalong madaling panahon makaka-cope up ang bata. Inorient siya ng kanyang area manager at RCM sa mga duties and responsibilities ng isang QA/QC inspector ng project. Binigyan din siya ng isang araw na orientation tungkol sa General Building QA/QC procedures. Pagkatapos nito ay pinadala na agad siya sa project. Ngunit bago siya inhatid patungong project, tinawag siya ng kanyang area manager sa kanyang opisina at ibinilin sa kanya, "Lumapit ka lang sa akin kung nabibigatan ka na at aalalayan ka namin." Tumango at napangiti ang kinakabahang batang engineer sa sinabi ng kanyang area manager. Napawi ang naramdamang kaba ng batang engineer at napalitan ito ng kumpiyansa nang lumabas siya sa opisina ng kanyang area manager at tumungo sa project. Lumakas ang loob ng batang engineer na harapin anumang problema ang dumating sa pagtupad niya ng mga gawaing iniata sa kanya dahil alam niyang may malalapitan siya sa oras na kinailangan niya ang tulong. Marami sa atin ang kasalukuyang dumaranas ng mabigat na pasanin o problema o issue sa buhay. At nababagabag tayo dahil sa pagkakaalam natin sa ating sarili ay walang dadamay sa atin. Sa madaling salita, nag-iisa ka lang. Kaya ang pakiramdam natin, pasan ko ang mundo. Parang pelikula ba ni Sharon, no?
Seryoso na ako, kabayan. Kung ganito ang pakiramdam mo, kabayan, napasan mo ang mundo, sa malamang ay alin lang sa dalawa ang dahilan nito. Either sinosolo mo ang iyong pasanin o problema o issue sa buhay dahil tinalikuran mo na ang Diyos na buhay at gumagawa ka pa ng mga bagay na labag sa Kanya. O sadyang napakaliit lang talaga ng iyong pananampalataya sa Diyos na buhay. Kung tinalikuran mo ang Diyos, wala kang mapapala talaga sa Kanya, sapagkat sinabi ng Poong Hesus, "Kung ang sino man ay itanggi ako ng hayagan, itatanggi ko siya sa harap ng aking Ama sa langit." Ngunit sa aking pagbabasa ng mabuting balita, napag-alaman ko na kahit na tumalikod tayo sa Kanya o kaya sadyang napakaliit ng ating pananampalataya, ay mayroon pa rin tayong pag-asa dahil sinabi ng Poong Hesus, "Humingi at ikaw ay tatanggap, hanapin at iyong mahahanap, kumatok at ang pinto ay bubuksan sa iyo." Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at sino mang naghahanap ay makakatagpo at ang pinto ay bubuksan sa kanya na kumakatok. Yes, kabayan. Una, hanapin ang iyong sarili. Mahahanap natin ang ating sarili kung haharapin natin at kikilanlin natin lahat ang ating mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa Kanya at sa tao. Pero alam kong hindi ganun kadali na kumprontahin ang sarili at aminin ang mga nagawang pagkakamali. Subalit ito lang talaga ang tanging daan upang matagpuan natin ang ating sarili. At kung natagpuan mo na ang iyong sarili, ang ikalawa, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala at ang pagpapatawad ng Ama ay tatanggapin natin. At panghuli, kumatok. Kumatok lang kay Kristo at bubuksan niya para sa iyo ang pinto ng walang hanggang kapayapaang pamumuhay. So, kabayan, kung tayo ay talagang na kay Kristo na, kapag may dumating na pasanin o problema o issue sa buhay natin, at ito'y masyado nang mabigat para sa atin, relax ka lang, chill. Dahil ang sabi ni Kristo, lumapit ka lang sa akin kung nabibigatan ka na. At siya na ang bahala dahil nais ni Kristo na maging hayahay ang buhay natin. Sana'y may napulot ka sa reflection sharing ko sa araw na ito, kabayan. At bago ako tuluyang magpaalam, iiwan ko sa inyo ang mensaheng ito ni Kristo. Halina kayo sa akin, kayong lahat na pagod sa pagdadala ng mabibigat na pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo, at magaan ang pasanin na ipapataw ko sa inyo. Amen? Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.